lalong-lalo yung paggamit ng mga foul language. Kinukonsider na natin yan ngayon as election offense and such other election offenses. So, makikita niyo po doon sa ating bagong guidelines. Sa ilalim ng Commission on Elections o COMELEC Resolution number 11127 na inilabas ngayong araw, kasama na sa election offense o paglabag ng batas panghalalan ang pambabastos, pagbumura, diskriminasyon sa isang lahi at iba pang pag-aalipusta o foul play lalo na sa panahon ng pangangampanya. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, wala dapat bastusan kapag eleksyon lalo na may mga bata pang nanunood o kasama sa kampanya na maaring makaririnig ng sinasabi ng mga kandidato. Ito po'y bilang response sa mga lumalabas lately na sa ating palagay may mga kabastusan at saka yung mga the use of languages na hindi dapat not necessary. Dahil election offense, ito rin ay ground o dahilan para ang isang kandidato ay idiskwalipika ng COMELEC. Bukod pa ito sa kasong kriminal na posibleng kaharapin ng isang respondent. Nakamonitor ang COMELEC sa mga social media at maaari silang umakto sa isang insidente, motu proprio o kahit wala pang magrereklamo. Samantala hindi pa nagbigay ng sagot ang congressional candidate sa Lone District ng Pasig City na si Attorney Christian Sia sa naunang show cause order na ibinigay ng COMELEC noong nakaraang linggo. Kahapon ang huling araw para magsumite si Sia ng paliwanag kaugnay ng may pagkabastos na pahayag nito sa mga single mother sa isang campaign sortie. Ang nakalagay po sa ating pinigay na sulat sa kanya sa show cause order, pag hindi po siya sumagot, yan po ay waiver ng kanya pong karapatan na sumagot. Kanina ay isa pang bukod na show cause order din ang inisyo ng komisyon dahil naman sa body shaming o pagtawag nitong mataba sa kanyang dating staff at mayroon ding matanda na. Pinagpaliwanag na rin ito ng Supreme Court sa loob ng 10 araw kung bakit hindi siya dapat patawan ng disciplinary action kasunod ng sulat ng grupong Gabriela na kailangang patawan siya ng parusa. Sinabi ni Chairman Garcia, pag-aaralan ng kanilang task force safe kung sasampahan ng formal na reklamong disqualification si Sia. Pagkatapos ito, sa susunod na linggo ay maaari na ring magkaroon ng desisyon kung ituloy ang kaso o ipawalang bisa. Maaari na ring hingan ng sagot si Sia sa pamamagitan ng summon bago magkaroon ng desisyon sa kaso. Kung talagang ang determination dapat mag-file, the proper petition will be filed and it will be raffled immediately katulad ng mga ibang kaso na into a division of the COMELEC. Tiniyak ng COMELEC lahat ng disqualification case ay desisyonan nila bago ang halalan sa susunod na buwan. Kapag sa huli ay tuluyang madiskwalipika si Sia, ayon sa COMELEC, ito ay test case o unang kaso na may kinalaman sa pambabastos o diskriminasyon sapagkat wala namang ganitong panuntunan sa mga nakaraang halalan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.